Kuan John, pinsan say kuan. No? Kisa may stay in radiri. Kamutanan, stay in tanan. Yung si Jasper lang ang wala, no? Hindi stay in. Ito dalawa. Sino? Kan dalawa. Saan ba kayo nag-board? Sa Libertad dyan. Saan banda? Bang sa ano? Ano yan ba? LMX sir. LMX. Ay, malayo-layo pala doon. Doon, di. Sa unahan ng ano, Petron. Ay, Petron. Nilalakad nyo lang? Minsan sir. Lakarin. Maayos naman yan. Malapit yan. Sa akin nga, yung galing machine shop at saka dito pa ano. Dati yan, nilalakad ko mo lang yan. Exercise. Lalo na ito. Kailangan mag-reduce kayo. 3. Sino pa ba? 3. No? Kailangan hindi mataas yung cholesterol ninyo at saka yung high blood, BP. Kalaban-laban yung rice cooker sir. Ito pa pala no. Ito yung ano yung kasi yung mother ko nung ano kaya siya natanggalan pag-opera dahil sa taas yung sugar. Ang sugar, saan nakukuha ang sugar? Oh, kanin, soft drinks, yung mga mahilig kayo sa mga matatamis. No? Kape, walang problema ang kape. Basta ito, walang sugar. Walang ano ba? Walang asukal ba? Yan ang ano dyan. No, rice. 1 cup of rice lang. Basta yan. Hindi yung 1 cup of rice lang iiwan mo sa rice cooker. Ha? Hindi. Huwag kayo magkasobra sa rice. Maniwala kayo sa akin. Kasi, pag taas na yung ano nyo, sugar, mahirapan na kayo niyan. Mahirapan na kayo magpababa. Ano na yan. Kailangan maintain nyo lang yung ano ninyo. Kasi pag taas yung sugar mo, mataas ang BP mo, wala. Taas pang kolesterol. Yari na. O, hindi kayo makasampa niyan. Sabit man kayo sa medical. Pag sabit sa medical, hindi ka pwede kahit anong galing mo pa magtrabaho. Di ka pwede makasampa. No? Color defective or color blind, walang problema yan sa Peter. Walang problema yan sa Peter. No? Yan ang ano dyan. Kaya number 1 sa seaman, health talaga. Kayo, bata pa, wag masyadong sa control sa pagkain, disiplina. Pabayaan mong kain ka ng kain, bandang huli, ikaw rin ang mag-sacrifice. No? Mayroong doon, yung doon sa ospital. No? Mayaman sa Davao. Sugar ang kinamatay. Ang bill sa ospital, 3 million mahigit. Patay pa rin. Grabe nga, dahil sa sugar. Talagang, yan ang isa sa silent killer yan. Talagang isa sa pinakamaraming mamatay na tao sa buong mundo dahil sa sugar. Diabetic ba? Putulin yung mga binti mo. Kasi ang sa sugar, pag mataas yung mo, pag diabetic ka, pag nasugat ka, matagal galing. Yan ang dyan. Iwan ko ngayon, Sir Fred, mataas siguro yung sugar ko kasi wala man akong beer. Tagal siguro, Amer, mataas siguro yung sugar ko, walang beer Kasi pampababa sa akin yung San Miglite Oo. O may tawag, baka emergency yan. No? So yun babatiin pala natin yung yung mga viewer, subscriber. So number 1 talaga health, no? Okay. Health, no? Health sa pag medical, yung mga sabit ninyo kasi, yung mga pending na medical lalo na sa ngipin o yung sabit nyo, hindi isagot sa agency yan. Hindi isagot. Yung medication sa inyo yan. Oh. At least alam nyo na. No? Pag may sabit ka ba, resitahan ka ngayon. O di, yan? Sa'yo yan, sarili mo yan. No? Kaya ang importante ngayon, mga bata pa kayo, health, na kaagad kayo. No? Oh. Iwasan. Pero si Dr. Ong, yung health advocate, nagkasakit siya ng cancer, no? Hindi man yung minom ng beer.
Kaya dapat inom talaga. Pabayaan, sir. Pabayaan yung ano niya. Di siya uminom. Walang bisyo. At saka yung sa pagkain talagang grabe sa masilan sa pagkain. No? Pero cancer siya. Yung cancer, yung ano ba yun? Seroma, ano ba yun? Saan ba tayo sa tao? Parang dito yata sa ilalim ng ano niya, puso. Hindi ko alam yung mga ano na yan. Sa bukog po sa likod. Oo. Kaya yan ang ano. Kaya ingat kayo talaga palagi. Lalo na pag masima na kayo. Yung pagkain sa barko kasi no choice ka. Ano man. Baboy, manok, baka. Yan ang ano doon. Ang ulam. Isda. Ilan lang yung isda na yan. No? Gulay. Bihira lang yung gulay. Karamihan doon sa almusal. Corn beef, hotdog, itlog. Yan lang. No? Masaya na ako pag may bulad. Bihira lang. No? Kaya yung iba, bago pagsampa, magpadala ng bulad eh. Babalot mo lang ng plastic tapos ano sa kwan. Shout out sa ating mga viewers, subscribers. No? Sabad ano ngayon? Pizza ngayon, 21 ngayon. No? Bilis lang ng bilis lang ng isang taon, New Year na kaagad. O nga, ang bilis lang. Kailan na tayo nag-umpisa ng last year, no? Magto 2 years na pala sa January 21. 23, no? Uy, ano yun? So kayo naman, yung iba absent dahil siyempre, bigyan naman natin ng consideration dahil sa hanap buhay ba? Mahirap kaya ngayon pag wala ka talagang source ng mo dahil mahal na mabilihin. Yung 1,000 mo, wala. Bilhan mo lang ng ilang kilong bigas, 10 kilong bigas, 600 na yan. Kasi tag-60. Tapos yung ulam mo naman, isda, 1 kilo, 300. Ay, wala na. Bilhan mo na ngayon ng sibuyas, wala. Grabing mahal na mga bilihin ngayon. No? Tapos yung sahod, magkano lang naman ang sahod sa minimum ngayon dito? Tanang bugas yun eh. Kaya bugas yun, ma. Oo. Kaya ingat kayo sa bawasan nyo yung doon kayo babawi ng only rice doon sa restaurant. Oh. Manginasal. Gulay, isda talaga. Yan po. Ano na yan? Prutas. 1/4. Wala, 20. Mayroon nga doon 100 yung kilong bigas. Yung bigas na, sabi ko, ang mahal nito Pero mayroon pa yung isa, yung 400, yung 1 kilo. Yung organic. Ano ba yun dyan? Organic rice. Yung bakal. Yung sa kabila, sa tapat pala natin, convention center yan. Malaking magandang convention center yan. Malaki yan. Ilang capacity niya. Nakita mo yung sa Australia, yung parang ganon-ganon yan ang design yan. Halos ganyan ang similarity design. Meron ako dating libro, nawala lang, hiniram. Kinanabalik. So maingay yung natin kasi may construction sa likod. No? Tapos mamaya, after lunch, mag-building na sila naman uli yung yung mga paguhan din. Sinong nagpa-pipe na sa inyo? Ikaw, pipe. Sino pa? Wala pa. Ikaw, nag-pipe ka na? Wala pa? Ito si wala pa? Oh, anuhan mo, Chip, mamaya to, mga magpa-pipe. Kailangan talaga hawakan ang kamay nila. Hawak. Yan. Kaya at least, kayo. Kasi pag hindi hawakan, ganun din ang plat. Pag umpisa, hawakan din ang kamay. No? Oh. Hawak talaga kamay. Kasi pag yan, hindi man yan, matagal ka ba pag ikaw lang, wala. Kaya hawakan talaga yan. Pag doon kayo na sa barko, wala. Bahala kayo, diskarte doon kung anong gagawin nyo doon sa mga welding rod doon. Mayroong, yung pala doon sa barko, yung mayroong kayong oven, cabinet. Malaki ito na cabinet, nandyan yung nakasalansan yung mga electrode dito. Mayroong
Hindi. Storage ito, malaki ito na cabinet, no? Malaki na cabinet yan. No? Dito yung electrode, ano ninyo, storage. No? Mayroon siyang portable naman na dryer oven. Unitor din yon. Kailangan ninyo yan. Mag-request kayo yan. Kasi yung mga 7018, bago ninyo gagamitin, kailangan ano nyo, i-dryer, i-oven para matanggal yung moist. No? Wala mang oven, sir. Anong gagawin? Iganyan mo ng konti. Tapos ganun, ano mo ba? Padikit mo ng konti. Tapos saka mo ano siya. Preheat. No? Preheat. Very important yung ano niyan, identification ng electrode, no? Sa bakal na hihinangin mo. Mamaya gamit ka 7018, yun pala stainless pala yung ano na yun, bakal na yun. Kaya yung metal identification very important, no? Yung preparasyon, no? Kaya pala nanghina ako, wala pa pala akong almusal, nakalimutan ko pala, Sir Fred. Last 10 na. Almusal na kayo? Anak ng siyukoy. Wala na saging, John? Ayos yung saging. Paniudto ko kahapon, Patapos, hapon na naman doon kay Bayuli doon. Saging din. Sir, nahulog na naggas sa sulok na sir. Gas, brotas. Uy, patay tayo dyan. Wala tayong kaya magbayad na. Sino yung magparsyal na? Wala tayong pambili ng gasol. Chip in kayo muna yan. Wala bang nagbayad dyan? Doon sa machine shop. Mga trini doon, ilan ba sila doon ngayon? Tawagan natin doon. Kailangan pulipid na yung nandoon sa machine shop. Dapat pulipid na. Hindi pwede na hindi magpulipid. Last na yun doon. Balik na kaagad dito. Final, na. Kung pwede lang, makapulipid na bago kayo magmasining. Para at least, yung 1 month na remaining, makapag-prepare pa kayo ng babaonin nyo sa Maynila. Kaya yan ang purpose dyan. Or mag-training pa naman kayo ng BT. Sino pang walang BT? Kayong lahat, no? Marami pa, no? Mag-BT pa kayo niyan. Yung BT sa SJET, pag stay out kayo, 7,500. Pag stay in kayo doon sa loob, 11,500. So, plus si months book agad, no? Palagay mo, 11,500 yung BT. Tapos yung Siemens book, magkano ba? 1,600? 1,600 yata, passport. 1,500 yung passport ngayon. Yan yung ano ninyo. Sa Maynila naman, yung 4 na kurso doon, mga 8,500, no? Yan yung ito yung gagastusin nyo para magiging seaman kayo plus training natin dito. So ito pa lang, no? 11. So 21. To 10, 13. Kiriwan. So 23. Ay, hindi. Tama ba? Tama, 23,000. Passport itong 1,500 yata ang passport ngayon. Hindi ko alam kung magkano sa akin dati pag-renew. Ito naman, Siemens book. Ha? Ang passport? Ayos. 900 plus, 950. 950 plus. Palagay mo, 1,000. Di. 1,000. Kukuha pa kayo ng NBI. Wala nang meron, sir. Ha? Wala nang NBI. Stamp lang, sir. Stamp lang? Di ano to? Mga 22,500. No? Naman daw, Marco Diray. Naman daw, SDD sa SDD, sir. Diyan mo kuha. SD. Diyan na kayo kukuha. Para pagdating sa Maynila, huwag kayo pupunta ng Maynila, wala kayong Siemens book. Mayayari kayo doon. Ang tagal pag-process doon, abutan kayo ng siyam-siyam. Daming pila, madaling araw, 2:00, nandun ka na sa Marina. Palugo-lugo ka na doon sa gilid. Experience ko yan. Nandoon na ako, 4:00, nandoon ako, nagpila na ako doon. Nakisuyo nga sa Pitsil, Pitsil lang. So, yun ang dyan. Kaya, yung sacrifice, hindi basta-basta yung magiging seaman ka o mag-abroad, mga ibang bansa, no? Daming i-sacrifice mo. Puyat, no? Wala kang tulog, wala kang pira, naubos ang pira mo dahil siyempre, no? Pamasahe mo, pagkain mo doon, white rabbit lang kakainin mo. Experience mo ba yan, Chip?
White Rabbit lang. Saan, sir? Experience ko yan. White Rabbit lang, no? Sa boarding house, yung isang kapiranggo, isang tamban, 3, hinati ko 3 bisis yan. Almusal, tanghalian, hapunan. Siyempre, wala mang nagsuporta sa akin. Walang nagsupport sa akin. Talagang solo, ano talaga. Sir, first time nyo? Oo. Eh, magkano lang ang sahod ko? Manila, 160. Eh, may boarding house ka pa. May asawa ka pa. O paano na, anong nangyari? Ha? Anong nangyari? Bakit ako survive? Diskarte. 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 Ha? Sa? Dahil sa? Diskarte. 5'6". Dahil yung mga ano ko, sa kasama ko dati sa opisina, mayroon na silang pa ganyan, pautang. 1,000. Pagbalik mo, magiging ano na yan? Hindi, 1,2. Oo. So, yun ang ano ko. Yun ang nagka-survive ako doon. Kukuha ako, pan-training, lahat. Passport, lahat nandun na. Habang nagtatrabaho ako, nagpa-process. Nagtitraining. Training ako ng machining, 3 months. Oh. So, biruin mo, 3 months yan. Ang trabaho ko sa company, 7 to 4. Ang klase ko naman, Monday to Friday, 8 to 5. For 3 months. Plus 1 month na OJT. So, paano kayo makasurvive kung mahina yung ano mo dyan? Ay, ang tulog ko, Sunday lang. Sunday. No? Paglabas man ng alas 4 ng madaling araw, Sunday, kainan ko na kaagad yan. Magising naman ako, alas 7 na ng hapon ng Sunday, saka pa maligo. Once a week ako maligo. Tapos yung pagkain ko, almusal, diretso na yan na pangkain. Wala na, diretso na tanghali at saka hapunan, sama-sama na. Eh kung mahina ang ano ko doon, loob, ay wala, surrender ka. Paano ako nakasurvive, Amir? Paano ako nakasurvive? Dahil sa 1 bottle Pilsin. Tapos, yung 1 balot. Everyday yan. Tapos yung noodles. Yung merinda ko yan, noodles. Kanin. Alagang ano yan. Kasi ang tulog ko sa isang araw, 2.5 hours lang. Oh. Eh paano ka ito? Labas ka sa trabaho, darating ka mga 5 AM sa morning. Eh ang klase ko alas 8, so 7:30. Gising na naman ako. Walang ligo yan, alcohol lang yan. Paano ka maligo? Eh ilang oras lang tulog mo? 2 oras lang. Trapo lang alcohol, takbo na naman sa school. 8 to 5. 2 oras yung mabakante. Oh. 2:30. Duha ka oras to nga. Wala na. Minsan natulog, naka-idlip ka sa tricycle. Uy, lagpas na pala. Ay kung mahina yung survival instinct ko doon. Sabi nga ng mga kasama, patay ka niyan, bay. Buhay ka pa, bay. Sabi na pang plant manager namin. Buhay ka pa, bay. Buhay pa, sir. Pero ang ito. Kasi pag bago ako papasok, alas 7 ng gabi, imnan ko na, mayroon mang sagit. Mayroon mang gate doon na nagtitinda ng balot. Oh. Tindahan. Utangan ko ng beer. Sabado na ang bayad. Survive. Kaya yan ang dyan. Pero kita niyo naman, ang sacrifice ko, ilan ang nakinabang, ilan. Bago ako nagtigil sa pagsiman, ilan ang napasampa ako, 30 mahigit din. Oh, ito ngayon, mayroon na tayong training center. O lalo nang mas maparami. Dahil sa isang sacrifice ko. Sacrifice ni Amir, someday, yung mga family niya, kamag-anak, matulungan niya, dami din ang makikinabang. No? Dami din makikinabang. Ganyan ang diskarte, kaya walang shortcut. Sabi niyo, hirap yan. Ay, pag hindi ka magtiyaga, wala. Diba? Kagaya sa inyo, wala kang tiyaga mag-training pagka lispo, o hindi ka maging lispo. Diba? Grabe ang training sa inyo. No? Grabe ang training.
So, kaya itong SEMA na ano niyo, skills natin na dinidevelop dito, lifetime ninyo ito na kuan. Kinabangan talaga. Eh pagtigil mo na, o di magtayo ka na ng talyer o magtayo ka ng building mo, ikaw lang din mag-building sa steel truss mo. Bakit mag-hire ka pa? Ha? Ito ang nagtaano to, mga OJT lang eh. Kaya kita mo parang bahay na putyukan yung hinang eh. Oh. Pero ilang lindol ng ano, hindi man bumagsak, Sir Fred, no? Eh, gagastos ka man ng mag-hire ka ng welder. Eh, magkano yung isang adlaw? Isang pakyawan pa. Tapos sigarilyuhan ka pa. Wala sa ayos. 600 yung sahod mo, tapos maya-maya, nawala. Eh, kita mo, nagsisigarilyo. Wala. Kaya walang shortcut. Kaya ito kayo, itong sacrifice ninyo, ha? Someday, kayo naman ang makikinabang ng, siyempre, mamimili ka naman ng sahod. Peter kasi pinakababa na yung 1,700 pag full-fledged Peter ka na. O pag maka-experience ka na ngayon 3 bisis, o di, up to 2,500, 2,700. No? Ay pag nasa offshore pa kayo, o shout out pala sa Kabakal Edward, no? Edward Nalia at saka Pedro Kuyakoy, magkano ang sahod nila? Malaki. Offshore. Pero galing din sila sa mababa. No? Mayroong mga agency naghanap ng experience, pero mayroon ding agency na hindi, pag kahit wala kang experience, galing ka ng land base, shipyard, tanggapin ka. Kasi ganyan naman ang Peter, lahat ng seaman, nagsimula man yan sa walang experience. Ang mga agency, tinanapan ka ng Redaspor, o di lipat ka doon sa mga agency na hindi naghanap ng experience, land base. Ang pagkaiba naman sa barko kasi maalon. Yan lang naman, pag nag-building ka, magalaw ba, maalon ba? O siyempre, hawak ka. Dito sa lupa, wala namang ano na yan. Yan ang pagkakaiba. Maalon man, tatagilid-tagilid ka man, nag-building ka, nakahawak ka, itong paa mo na ganyan sa hinihinang mo, nakahawak ka. Yan ang pagkakaiba. Mainit. Mainit na, maingay pa. Engine room, di ba? Nakapunta, di ba? O baba ka doon. Tagaktak yung pawis mo, tagaktak yung cholesterol nyo doon. Losaw talaga yan. Kaya, ito, mga malaking katawan, baka pagsampa nito, para nang si Immortal ang katawan nito, Sir Fred. Pagbaba. Nakita niyo ba sa si Immortal katawan? Ha? Lusot trabaho ito. Ha? Oo. Ganun na. Pagbaba ninyo, yung ganun ang mukha, oh. Ito sir, inaragal na ba doon? Lusot siya? Dati siguro magnanakaw yun, eh. Oo, nga. Wasa na ako ang prehe. Tanaw na yung lusot ba? Lusot yun ay. Mahilig gagala siguro yun. Saan nagpunta? Buntag na? Wala. Di pwede yan. No? Kasi kayo, pag hindi kayo magseryoso sa training nyo, talagang kayo rin ang magiging kawawa. Ha? Kayo rin magiging, pag baliwalain ninyo, yung training dito, kayo rin kawawa. Oh. Dahil pagdating doon sa barko, ang trabaho doon talagang waswasanay talaga yan. Hindi pwede na sabihin mo na, iba pala to. Wala pa rin sir. Wala. Wala pa rin. Kaya dito pa lang talagang ano na yan, yung mindset, conditioning ba sa mindset ninyo. Na, minsan mayroon ka pang ano doon, amo ng mga balasubas din, torturein yung ano mo, utak mo doon, pero kaya mo yan. Hindi naman habang buhay, 10 months lang kayo magsasama, pabayaan mo yan. Basta gawin nyo yung trabaho ninyo. Huh? Yung pinaka-importante dyan. Talagang ano yan, hindi mo hindi mo maiwasan. May mga ano talaga official na mga matitindi. Meron ng mga official, bait, ayos. O, wag niyo namang abusuhin pag mabait yung official ninyo. Hindi yung kahit walang overtime, nagtara ng overtime. Experience mo ba yan doon, Mer? Nagtara ka? Wala sir, ano lang. Fix kasi ako dun sir. Fix. Fix, walang OT. Pero ang oras, maaga pa kayo, alas 4 pa lang, gising na kayo eh. Yes sir, alas 4 sir, gising na ako din. Oo, gising na. Kasi ilang crew yun? 20? 20
23. Dalawa lang kayo ni Mayor. Ano naman kami? Dalawang mes man sir. Dalawang Miss Boy. Pero ganun pa rin ang gising namin. Oo. Kasi all mandi ang sa kusina kasi, shout out sa mga chief cook. All mandi kasi yan sila. Hindi pwede sabihin na, ay, absent mo na ako ngayon, holiday mo na ako. Eh, paano yan? Baka inin mo. Gutom yan. Si Domingo sir, gusto nyo. Oo. Hindi yan. Kaya dun sir. Walang pahinga yan. Walang pahinga yan. Chief cook, walang pahinga yan. Oo. Kaya si chief cook, pag may overtime, yan, malaki ang ano niya, mas malaki ang overtime. Kasi tuloy-tuloy man siya. Hindi, pwede na, pahinga muna tayo ngayon, wala tayong kain, ha? Hindi, pwede yan. Fasting muna, hindi pwede. Lalo na yung maputi, ito. Talagang, ano yan, pagkain dyan, para kayong nasa hotel. Offshore. Bupi yan. Kaya ikaw, kung matakaw ka sa pagkain, pag uwi mo, high blood ka. Mayroong steak dyan. Putos lang. Kapitay ka. Hindi ka, tulong kayo doon. Dagang grapes, dagang... Oh. Yung steak, ang lalaki ng steak dyan, no? Table steak. Ay, hirit. Minsan, siyempre, pagod man. Kaibiganin nyo si Mayor. Mayor, dalahuin mo sa akin. Pagod ako ngayon, Mayor. Oh. Yan. Kaya, bula-bulahin mo si Mayor. Huwag niyong kalabanin. Sa lahat, ito ha, tip ko sa inyo. Sa lahat ng crew, huwag niyong awayin si Chief Cook at saka si Miss Boy. Ha? Wag din yung awayin. Awayin niyo si Kapitan, Chief Engineer. Wag lang si Chief Cook. Sabi ko nga sir, yun ang unang kaibiganan nila. Yan, ang unang kaibigan. Ako sa 17 years ko, na pagbabarko, hindi ako nagkipag-away kay Chief Cook. Kahit gaano kapangit yung luto dyan, Mayor, ang sarap. Maraming salamat. Parang si Pablo sir, ganun yun sir. Mayor, ang sarap talaga Mayor. Oo. Kasi, pag inaano mo yan, inaaway mo, anong mangyayari kaya sa inyo? Anong mangyayari? Pwede kayong malaygay. Oh, totoo yan. Daming sima na mamatay. Ha? Hindi, shout out sa ating mga no, hindi naman lahat na chief cook na bugoy-bugoy. Pero mayroong ganyan. Napupuno na ba? Napupuno na dahil sa kawalang hiyaan mo. O di. Lalo na, malakas pa mang insulto. O di. Patay ka ngayon. Magtaka na lang yung misis mo. Dahan-dahan ka ng pumayat. Oh. Dito na sa intestine. Ha? Mayroong dating kapitan na British, no? May biyak dito, hinabwa yung bituka. No? Nilinisan. Dahil tinira siya ng chief cook. Buhay siya, pero laki ng biyak dito. Terror man. Pero wag din yung ano yan. Kaya wag niyong awayin si Chief Cook. Ha? Friend to all kayo. Okay? Kahit gaano man kapangit ang ugali niyan, pabayaan mo lang. Oh. Pangit ang luto. Seafoods. Ha? Seafoods lahat. Bakit seafoods? Kasi tinatapon sa dagat eh. Wag niyong kainin niyo yan. Ha? Tiyaga. Kasi hindi lahat ng barko makatsamba kayo ng Chief Cook na may masarap din magluluto. Talagang bitin ka palagi. Mayroon namang chief cook na hindi maganda yung luto. No? Kasi yung mga chief cook na yan minsan, may experience lang din yan. Hindi yan sila graduate ng marine or nautical. Bibihira lang graduate ng mga marine or nautical. Karamihan, mga experience galing sa restaurant or hotel. No? So, tiyaga. Kain. Pag hindi pa rin ka, mayroon namang noodles. Bili ka ng noodles. Mag-noodles ka. Tapos yung kinainan nyo pagdating ng gabi, pag mag-snack, kayo paggabi, linisan ninyo. Ha? Kasi kawawa yung Miss Boy. Pagdating sa umaga, ang daming hugasan. Yan ang dyan. Kasi lalasunin na rin kayo ni Miss Boy pag lalo na pag magpahili kayo patimpla ng kape. Ito timpla ng kape, dalawang mang Miss Boy. Ito si Peter, yung taga Cebu ko ng kasamahan, mahilig magpatimpla dong. Ano mo ko ng kape? Doon, mambanda sa may officer Miss. Yun pala, dinuduraan pala ni Miss Boy isa. Nag-away silang dalawang Miss Boy, sinumbong ni Pit, yung mo, kape na pinatimpla, dinuduraan ni yan. Kaya wag kayo magpatimpla-timpla ng kape doon sa mga Miss Boy. Wag kayo magpa-senyorito, ha? Yan.
Sarap pala. Meron sir, ano yung pinalitan namin kapitan. Pumalit na kapitan pala. Nagpweto sa amin sa kusina. Yung kusinero niya daw, dinuduraan yung pagkain niya. Hindi niya daw alam. Naalaman niya na lang nung nagsumbong na yung baseman. Kasi pinalitan na, bumaba na. Galit daw siya nung nalaman niya. Kasi pagkain yan eh. Ano yan eh. Kaya wag kayong ano na yan. Hindi naman daw siya maano. Kaya sa akin naman, kasi ito, kasi ang ano na yan, may mga barko na yung ulam, nilagay na sa tapat, may upuan mo yan. Diba, Peter, upuan, yan ka, wag ka palipat-lipat. Yan talagang ano mo ng upuan ni Peter. Yan. No? Ngayon, minsan siyempre, ako, bugoy-bugoy mo ako, swapping ko doon sa mga kasi kung lalagyan man lang ng puwiso itong pagkain, kung iba naman yun, paswertihan na. Di ba? Ganyan ang na yan. Kasi, sa inyo ba, ganun din? Yung nakalagay na ng dyan, ulam, hindi. Kayo ang kukuha. Ayos yan. Sa amin kasi, experience ko yan. Sobrang tipid na pagkain talaga. Nakatakal-takal na yung ulam dyan. Yung kanin lang kukuhanin mo. Nandyan na yung isang manok, may sabaw, may isda, or dyan. Yan na, nandyan na. Kumbaga, nakaplastar na sa'yo ba? Kaya kung kalaban mo si Chef Cook, patay ka. Para pala galing sir. Parang ba? Parang yung piniriso, parang nasa ospital ka, nandyan na lahat yung mo. Kaya wag kayong magpa-senyorito sa Kumupitir kayo. Under nyo yung Miss Boy at saka wiper, magpatimpla-timpla ka. Wiper, timplahan mo muna ako ng kape doon. Wala yan. Wag nyo gagawin yan. Kasi dura ang abutin nyo dyan. Mapapa-inlove kayo kay wiper at saka Miss Boy. Siguro din, mahilig magpatimpla sa akin yan eh. Ayos lang yung mga pero wag din yung wag yung kasi minsan ako naman Peter, naman ako pag yan kasi may coffee maker linisan tapos lagyan ng coffee. Para pagdating ng official ninyo, first engineer, chief engineer, mahilig magkape, naka-ready na. So believe sa'yo yan. Believe sa'yo yan. Yung yung brewed coffee ba na powder na dyan, lang kukuha ka ng hot water tubig tapos ibuon mo lang naman yan tapos may filter man lagyan mo ng 2 cup na coffee powder mamaya si Jasper magpatimpla ng coffee sa naku duraan ka ng Miss Boy. Yung segundo din, sabi dyan segundo. Minsan naman yung pagkalaban ninyo yung Miss Boy at saka yung ito natin natin topic. Yung toothbrush nyo, iana yan doon sa iniduro ninyo, yan. Kaya tago mo yung mo. Kaya ganyan mo yun doon. Kiss-kiss yan doon. Lalo magpapalinis ka ng kubita mo. Kaya wag nyo ugaliin na kayo na mismo magpalinis. Pati yung biddings. Kasi yung Miss Boy, utusan mo na maglilinis yan. Maraming trabaho. Masuko yan. Yung toothbrush mo doon, ikikis-kiss yan doon sa... Linisan mo yung... Linisan nga. Niduro mo yung dyan. Toothbrush yung ginagamit mo naman. Kaya bakit ko nalaman yan? Kasi yung Miss Boy, mga kaibigan ko, kwento nila yan. Buang-buang yan na engineer yan. Yari sa akin yan, Pete. Anong ginawa mo? Yung toothbrush niya, kiniskis ko doon sa iniduro, bowl. Malasing na ba? Pag malasing na sila, buang-buang man yan. Bawi ako, Pete. Tawa-tawa pa eh. Sabi ko, wala ka sa ayos. Kaya yung mga sa barko, wag yung talaga. Aware din kayo. Kaya pag hindi pwede magpabusing senyorito, walang senyorito yan. Diskarte yan sa'yo, ikaw na mismo diyan. Magpalaban ng mga biddings, mga mga coverall, wag. Ikaw na mismo maglaba diyan. Hindi yung walang senyorito sa barko, wala kayong katulong, tandaan niyo yan. Gusto mo pagkatulong, di yung toothbrush mo, di doon yan sa mga singit-singit ng may ibang lasa na. Ay, tago mo yan. Mayroong yan. Tago mo doon sa mo. Kasi mayroon mga kabinet yan na dyan. Lagayan ng mga toothpaste, mga sabon, nandyan yan. Yung pala ngayon, yung CR ngayon, yung karamihan mga e-vac type na vacuum, no? Okay, ito na natin. Vacuum ba sa inyo, Amer? Yung plus pa rin na Hindi yung... Luma pala yung na barko? Luma yun, sir, 2008. Ay, wala. Sa
Labas yung siyan. Oh, common. No, common. Wala yan, pangit yan. Hindi pa, naka-experience ako niyan.